Sa wakas, weekend na naman. Ibig sabihin, meron na naman tayong long ride kasama yung mga tropa nating immortal. Nga pala, si Dato ulit to nagbabalik para sa vlog na libangan na may konting baka naman. Nag-alarm nga ako ng 4:45 AM dahil 5:30 AM yung meet up sa may 7-Eleven Mariners lang ulit. At inabutan ko nga si Boss Sunny na inuubos na yung kape sa 7-Eleven. Maya-maya pa ay dumating na si Boss Clouds na sobrang pogi na naman. At kada ride, iba-iba talaga yung suot niyang damit. Pinakita niya pa nga sa amin yung mga i-deliver pa lang. Natigli 5,000 cycling jersey lang naman. Halos kasunod niya lang dumating si Boss McCoy, pati na rin si Boss Matthew na laging nakakondisyon basta long ride. Maya-maya pa ay dumating naman si Boss Mark na lahat bago din yung suot. Nagkwentuhan lang kami saglit dahil may dalawa pa kaming inaantay. A few minutes later. At dumating na nga si Romel De Blois, aka Boss G. Ang taong pagdating sa pedal, laging G. Kasunod niya naman dumating si Jake na parang Matteo Guidicelli ang datingan. Tignan nyo naman, parang tropa ni Piolo Pascual. Ngayon, kumpleto na kami. Nga pala mga Boss Idol, ang ruta namin ngayong araw ay papuntang Huroan, Tiwi. Kaya simulan na natin. Las Paga na. Nakapag-ride out nga kami ng almost 6:30 AM na. Kaya pansin nyo, sobrang liwanag na. Nung una nga ay sobrang banayad pa ng pacing at halatang nagpapainit pa ng tuhod tong mga to. Pero pagdating dito sa may parting Arimbay ay nagsisimula ng dumagdag yung pacing ng paunti-unti. Syempre para di namin mahalata, di ba? Pagdating nga dito sa tulay ng Santo Domingo ay lumabas na yung pawis at nakapag-warm up na kami. Medyo makunat-kunat nga na ahon to na sobrang haba tapos aspalto pa. Yung takbuhan ko nga dito ay naglalaro sa 15 hanggang 20. Hindi na yun masama para sa akin dahil kung mag-isa lang ako sigurado nasa 10 to 15 lang yung takbuhan ko dito. Pero di ko maintindihan kung bakit ang bilis nila makalayo. Kinargahan ko pa nga at halos 30 na yung takbuhan ko pero naiwan pa rin talaga ako. Inantay nila ako dito sa bago maglusong sa Bakakay pero wala pang isang minuto wala na naman sila. Ang bilis na nga nila sa ahon pero mas mabilis paglusong. Yung pacing ko nasa 25-30 pero iwan pa rin ako. Hanit na mga kaibay ni pang Tour de France. What the fuck? Ang sarap ba magbike? Parot. Pagkatapos nga nung mahabang lusong sa malilipot di ko na talaga sila maaninag. At dito na nila ako inantay sa may sentro ng Tabaco. At syempre hindi pwedeng hindi tayo mag bike check sa kung anong mga bike ang dala namin ngayong araw. 6 nga pala kaming naka road bike, tapos may isang naka gravel at isang malakasing mountain bike. At lahat nga pala naka carbon loading na din kahit yung mountain bike. Medyo hindi lang ako sigurado dun sa naka gravel ha. Karamihan sa kanila naka Ultegra group set na rin. Tapos yung iba naka 105 group set naman. At syempre sayang naman ng mga damit nila kaya i-outfit check na rin natin saglit. Syempre kanino pa ba? Dun tayo sa pinaka-pogi. Tignan nyo naman yung outfitan ni Jake. Yung total ata ng suot niya mas mahal pa sa bike niya. Nga pala itong si Romel ay top 1 finisher lang naman ng Moto Rally de Albay. Pero mas madalas na pumedal ngayon. Mas maraming benepisyo pa rin talagang nabibigay ng bike sa katawan kesa sa motor. Pagkatapos nga ng konting picture taking at kwentuhan ay nag-ride out na kami. Galing Tabaco ay ang next stop over na namin ay Tiwi. Ang kalsada dito ay sobrang patag tapos naka-asfalto. Bukod pa doon ay sobrang straight. Kaya ano pa nga bang ini-expect nyo? Syempre naging sprint all the way talaga hanggang Tiwi. Hindi na nga ako nakapag-video dahil sa sobrang focus. Dahil malingat ka lang saglit ay mapapakalas ka. At syempre ayoko mangyari yon dahil sobrang open field pala papuntang Tiwi. At talagang sasaluhin mo lahat ng hangin. Nga pala yung takbuhan namin dito ay steady 45 lang naman. At kung tatanungin nyo ako kung sino ang salarin, walang iba kundi si Boss Matthew. Pag ganyan-ganyan lang yan pero pag nagtrangko yan kabahang ka na. Ang sarap din pala mag-ride kapag sabay-sabay kayo sa ganitong pacing. Dito ko lang ulit naramdaman yung adrenaline na sa motor ko lang nararamdaman dati. Ganun talaga yung buhay. Kaya taga-video. Sobrang tuloy-tuloy lang talaga yung takbuhan namin. At talagang napabilib ako ni Boss Romel. Imagine, siya lang yung naka-MTB pero hindi kumala sa 45 takbuhan. Talagang malakas. Malakas mang asar. Sinaglit nga lang yung Tabaco hanggang Tiwi at tumambay na kami dito sa may 7-Eleven. Tamang tubig at yabangan ulit habang nagpapababa ng heart rate. Pansin ko pag nagra-ride kami karamihan sa amin nagpupukari sweat. Kayo ba mga Boss Idol kapag nagra-ride kayo, ano pa bang ibang iniinom nyo bukod sa tubig? Share mo naman sa amin dyan sa comment section. Habang nagpapahinga nga nabanggit sa akin ni Boss Sunny na medyo malambot yung gulong ko sa likod. Sakto may malapit na bike shop sa tinatambayan namin kaya sinaglitan ko na. Saglit lang nga at bumalik agad ako. At dito na nila ako inantay sa sentro ng Tiwi sa may simbahan. Wala nang babaan ng bike, rekta pedal na papuntang Huroan. Dahil sa Huroan Church talaga ang target namin na ruta. Dito nga ako medyo kinakabahan dahil first time ko pupunta dito nagamit ang bike. At alam ko na may ahon na dito pagkagaling ng sentro ng Tiwi. Sa mga oras ka na to ay nag-e-enjoy na ako. At dahil nabombahan yung gulong ko ay nakaramdam ako na konting gaan sa pagpedal ko. Pero wala pa rin palang silbi yun dahil pagdating dito sa ahon ng Huroan ay talagang tinayuan lang nila all the way. At syempre sino na naman ba ang salarin? Wala nang iba kundi si Boss Matthew ulit. Kumarga nga ako ng konti para makadikit man
man lang sa kanila. Pero nung nakadikit naman ako, ubos na ako ulit. Kaya naiwan na naman. Pero ang kinagandahan, tanaw ko lang sila at di naman ganun kalayo. At paglingon ko nga sa kanan, talagang nawala yung pagod ko. Nang sumilip sa akin tong napakagandang view ng dagat. Ganito yung mga pagkakataon na napapasabi ako sa sarili ko na ang sarap talaga magbike. Huminto nga kami saglit dito sa may grotto para magpicture saglit. Saka para i-appreciate yung napakagandang view ng dagat. Tapos rekta pedal na papunta dun sa church. Hindi naman pala ganun kakunat at tolerable naman yung ahon. Kaya napa-thank you Lord na lang talaga ako. Pagdating mo nga dito sa simbahan, bubungad agad sa'yo yung napakarami nagbibenta ng kandila. Para kang artista na pagkakaguluhan talaga nila. Pero understood na rin yon dahil naghahanap buhay din naman sila. Nag-relax nga kami dito saglit, kumain ng taho. At syempre di na mawawala yung picture para ebidensya. At wag nating kalimutan yung pinakarason kung bakit tayo pumunta dito. Yung makapagtirik ng kandila para magpasalamat sa good health, sa good weather, at pati na rin sa lakas na binigay niya para magawa natin yung mga ganitong klaseng ride. Pati na rin sa non-stop blessings na natatanggap natin sa araw-araw nating buhay. Pagkatapos nga nag-ride out na agad kami pabalik. Syempre pag nasa Tiwi tayo di natin pwede palagpasin tong DJC Halo-Halo. Isang kainan dito sa Bicol na sobrang tagal na pero sobrang sikat pa rin. Kapag nasa gantong senaryo na nga kami nawawala na yung pagod ko. At yung seryosong mukha kakapidal sa ilalim ng araw napapalitan na ng ngiti. Paano ba naman? Malapit na tayo sa exciting part. Syempre kainan na naman. Saglit na kwentuhan nga lang ulit at konting yabangan dumating na yung order namin. Kusido, tinausihan, empanada at pansit. Syempre di rin mawawala yung napakasarap na halo-halo. Kapag gantong Sabado nga napakagandang chance na to para mag-unwind. Galing tayo sa 5 araw na sunod-sunod na trabaho kaya medyo occupied yung isip natin. Syempre may kasamang stress din. Kaya shoutout nga pala sa mga asawa at girlfriend na pinapayagan yung mga partner nila para gawin yung mga gantong bagay. Hindi man kami vocal, talaga na-appreciate namin yun. Kaya salamat sa inyo. Pagkatapos nga kumain nagpatunaw lang kami saglit. Tapos rekta pedal na pabalik ng Tabaco. Syempre yung pacing medyo mabagal lang dahil bagong kain tayo. Kaya steady kurenta lang pabalik ng Tabaco. Ganun yung mabagal sa kanila kaya ang nasabi ko na lang thank you ha. Sobrang tirik na nga nung araw. Talagang tutok na. Hindi ko pa ramdam yung pagkalaspag sa tuhod. At ramdam ko na may diin pa rin yung bawat sipa ko. Pero mahirap talaga kalaban yung araw. Lalo pag ganitong heat training. Dapat alalay talaga sa tubig para di tayo ma-dehydrate. Pabalik nga ng Tabaco almost 75 kilometers na rin yung tinatakbo namin. Pero yung mga kasama ko ang fresh pa. At parang kakasimula lang magpedal. Napapatanong nga ako sa sarili ko kung ano ba talagang pinagkaiba namin. Siguro mas mahal yung vitamins na binibigay sa kanila nung bata. Kaya lumaking matitibay, malakas at di sakitin tong mga to. Tinuloy-tuloy nga lang namin yung sipa hanggang Tabaco pero yung 4 hindi huminto. Hindi pa rin siguro nila ramdam yung init at pagod kaya hindi pa rin sila tumigil. Kaya 4 lang kaming huminto dito sa may Tabaco Church. May mga pagkakataon talaga na mahihiwalay talaga yung mga immortal sa mundo ng mga tao. Sa mga oras nga na to nagiging seryoso na yung aura. Lahat kami hindi pa naman laspag pero talagang tumatagos na yung init sa tanghaling tapat. Mabuti na lang may kasama kaming pogi para hindi kami panghinaan ng loob. At dahil nga sa ginawa ni Boss Jake ay nabuhayan kami lahat. Nawala lahat ng pagod at napalitan ng excitement. Hindi namin alam kung anong gagawin namin kung wala ka. Kaya lang may isa palang hindi natutuwa. Si Boss G naging Boss L na. Napalampigan na sa sobrang init. Dito kami huling nag-regroup sa may Santo Domingo at nag-usap-usap na rin na magkanya-kanya na. Maraming salamat sa lahat ng nakasama ko. Isang solid at napakagandang experience na naman to na mapapangiti na lang tayo pag naalala natin. Mga solid kayo mga boss idol. So yun mga boss idol galing na tayong Horoan Tiwi from Daraga. So nakaka 100 plus kilometers na tayo. Ito yung mga pagkakataong mapapatanong ka kung masarap pa talaga magbike. Alas 12 ng tanghali, tirik na tirik yung araw. Pero ang sarap sa pakiramdam. So, recover lang tayo saglit tapos pedal ulit. Next time ulit, kita-kita tayo sa vlog na libangan na may konting baka naman. Salamat mga ka-Tribos Idol. Ingat, ride safe sa lahat. At bago nga matapos tong video ay nais ko batiin ng shoutout si Boss Idol Ronnie Armero at si Idol Dong Jacob. At isa sa mga idol natin na motovlogger na babae na Bicolana. Walang iba kundi si Madam Casey. Get well soon, ma'am!